Okay, good afternoon everyone. So I am the second discussant for this afternoon. So again no kanang di ba gi-discuss na ni Miss Acevo kung what is kanang traditional literacy. So kinsay makakuan kung unsa to maka-recall. Di ba kay gi-discuss naman ni mo di ba ganina nagsulti na ni. So Miss Ismane para ni mo unsa to ang traditional literacy gali. So karon kay na naman ta sa 21st century literacy. So giingon to ni Miss Acevo ganina. Wala. Ay, Miss may oras na lang. Unsa literacy kay all about reading and writing. Okay, thank you. Yes, very good. So let's give a hand to Miss Mejoras. Okay, so traditional literacy no is mo siyang ability to read and write. So sa una jud nga panahon kay kanang murag enough na bitaw na siya nga literacy, makaingon na sila nga educated ka if kahibaw ka mo kanang mobasa o musuwat like Miss Acebo asa kanang sayang giingon ganina ng sayang lolo unya. It includes the basic literacy and the comprehension literacy. Kung may tag basic literacy, so mao ni siya ang para maka-recognize na ka ang letters and words like katong sa alphabets and kanang sa mga words. Then, sa comprehension is to understand the meaning of text like kung tayo mabasa ka og story nya kaybaw na ka ay kanang makasabot pud kanang nakay pagsabot sa story sa imong gibasa sa man siya comprehension literacy. So what are 21st century or new literacies? Please read everyone. What are 21st century new literacies? Not completely new para apply to new. So in 21st century or new literacy, so dili jud nato siya matawag nga new, sana dili jud siya completely new, but kanang ang katabi ang traditional literacy is na-applied gud gyapon siya sa karon nga century, but naa siya kanang nadugang bitaw, dili na siya same sa traditional nga kanang kung kay bala ka musuwat ug mo basa, educated na ka, but karon dili na sa karon nga century dili na siya enough. Then skills include in 21st century is transforming information into images. So karon no kay sa atong century is kaya naman nato nga kanang mo translate sa information into images, like for example kanang information kay or kanang nga kuan kay himo nimong poster mga ngana. Then verifying truth and accuracy online. So through technology, di ba kay kita karon kay na naman ta sa digital world. Kuha na ang mga technology. So matawag dahil ko nimong literacy o kanang sana maka-verify na ka sa mga information or unsay tinuod through online. And then using multiple communication technology, like kahibaw ka sa mga gadgets like laptops ngana. So literacy na pud na siya, di ba kahibaw na ta. So sa tuwa pud nga generation no kay dapat kahibaw pud ana kay if katulagi sa akong giingon nga if katong traditional literacy ra ang naa nato karon murag dili lang na siya enough nga nga educated ta, but also kahibaw pud ta karon nga century or generation kanang dapat kay bapod ta nga mo gamit sa mga multiple technologies. And then historical context. Humans have always used nonverbal communication like smoke signals, flowers, and symbols. So example aning smoke signals kay katong flowers to show feelings like sa una kaya mga boys kay para makakuan sila sa ilang feelings sa isa ka girl kay matag sila og flowers. Then visual and symbolic literacy has evolved into digital and media literacy today. So karon nga literacy is lahi na jud kayo, like ay kanang compare sa una kay ang needed ra man nila sa una kay makabasa o makasulat.
what na pala makisabot kasi mong gibasa. Then, importance of new literacies. Critical for survival and productivity in the information age. So, new literacy no kay karon nga literacy, di ba, new literacy na ta, then maka-help ni siya to us na kanang maka-survive and succeed in modern world. Di ba, kaya na sa modern world. And then, new literacy help avoid misinformation and manipulation. Kay sa karon magud nga panahon, di ba kay daghan og mga misinformation no, but through technology or sana kanang through being literate sa technology, so makahibawt ako unsay kanang tinuod nga information, like malikayan ang mga misinformation. Then expands ability to communicate with a global audience. So kanang kanang makahibaw kita kung saan pag-communicate sa atong mga loved ones, like nasa layo bitaw or bisan asa nga bisan sa mga lagyo nga tao through technology. So mo na siya kanang importance sa new literacies. And then key drivers of 21st century literacy. So first is increased reach. Please read everyone. Increase with more people worldwide. Okay, so in 21st century, no, so kanang we can able to communicate with more people worldwide. Kanang unsa na bisan naa sa layo ang imong imuhang ha? Imong audience. Oh, nga na imong audience or kantay maestra ka maka-communicate kanila kay naa na may technology. Unlike sa una no kay unsaon ka nila pagkuan. So nga na no or kanang kuntay na kay loved ones sa layo maka-communicate na pud kanila bisan gamit ka sa technology. Sa una kay magpadabada man ka og letters. Nga na magsuwat ra ka nga na. Then second, increased needs, more ways and faster communication. So sa ako nagingon no nga maka-communicate ka og dali sa imong gusto nga i-communicate. Unlike sa una nga if LDR mo or kanang kuan kay lisod pa kaayo kay ginahanglan pa ka magsuwat. Unlike karon nga sa atong century or karon nga era kay kanang we can able to communicate faster to our loved ones or sa bisan asa pa nga mga tao nga atong. Then lastly, increased content, more topics and information available. So dali ra ta maka-kuan sa mga important nga information, maka-scan. Then types of 21st century literacies, but more to.